Kamakailan lamang po ay nagsulat ang Ripple sa US SEC para magmungkahi ng tatlong solusyon upang linawin ang mga regulasyon sa crypto. Ngunit bakit mahalaga ito para sa atin bilang mga crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ang Ripple, isa pong kilalang blockchain payments company, ay sumulat sa US Securities and Exchange Commission or SEC upang ipahayag ang kanilang position or kalagayan sa malinaw na regulasyon ng crypto. Ayan, or kanilang pananaw po sa malinaw na regulasyon sa crypto. Ito ay kasunod po ng panawagan ni Hester Peirce. Siya po ang pinuno ng SEC Crypto Task Force na humingi ng input mula sa publiko para sa mas malinaw na patakaran sa crypto. Sa kanilang sagot, matapang na pinuna ng Ripple ang dating pamunuan ng SEC. Yan, lalo na noong panahon ni Ginoong Gary Gensler. Ayon po sa kanila, masyadong magulo at mahaba ang dating crypto guidance ng SEC at hindi ito nakabatay sa batas. Sa halip ay ginamit umano ito ng ahensya upang magdulot ng kalituhan sa market at itago ang kanilang kakulangan sa pagsunod sa tamang batas. Ngayon ay meron po tayong tatlong solusyon na ipinanukala ng Ripple. Yan, upang wakasan ang kalituhan ay iminungkahi ng Ripple ang tatlong solusyon para sa SEC. Yan, ito po yung una. Return to the first principle. Yan, kay balikan daw or balikan ang unang principle. Ayon po sa Ripple ay dapat bumalik ang SEC sa unang prinsipyo nito. Yan, at ito po ang i-regulate lamang ang mga securities batay sa definition ng batas. Hindi lahat ng digital assets ay dapat ituring na securities, lalo na ang mga hindi nagbibigay ng yield o kita sa kanilang mga may-ari. Kung ang isang asset ay hindi pasok sa definisyon ng security ayon sa batas, hindi ito dapat pilit na ipailalim sa regulasyon ng SEC. Ayan. Ang pangalawa naman ay stay within statutory bounds. Ayan. Ito po yung pagpapanatili sa loob ng hangganan ng batas. Yan, pinaalalahanan ng Ripple ang SEC na hindi ito may kapangyarihang gumawa ng mga bagong batas. Ang Kongreso po ng US lamang ang may kapangyarihang gumawa ng mga batas, kaya dapat sundin ng SEC ang kasalukuyang batas sa halip na magpataw ng sariling interpretasyon nito. Sa madaling salita, dapat manatili po ang SEC sa kanilang tamang tungkulin bilang tagapagtupad ng umiiral na batas at hindi bilang tagapaglikha ng mga bagong regulasyon. Yan, ang pangatlo ay the need for clarity. Yan, ang pagtatakda ng mas maliwanag na regulasyon. Hinimok din ng Ripple ang SEC na magbigay po ng mas malinaw na regulasyon para sa crypto market. Pinuri pa nga ng kumpanya ang isang desisyon mula sa SEC Corporation Finance Division na nagsasaad na ang meme coins ay hindi securities. Ibig sabihin, hindi saklaw ng federal securities laws ang mga meme-based cryptocurrencies. Kung ganito po sana ang maging direksyon ng SEC, mas magiging malinaw at patas ang regulasyon sa crypto industry. Ngayon ay ano po ang kahulugan nito para sa industriya ng crypto? Ayan, ang hindi malinaw na regulasyon ng SEC ay naging malaking problema para sa maraming crypto companies, kabilang na po ang Ripple mismo. Ilang taon na itong kasangkot sa isang legal na labanan sa SEC na ngayon ay malapit ng matapos. Yan, pagkatapos pong umatras ang SEC sa kanilang apila laban kay Ripple. Isa na lang ang natitirang issue rito, ang cross-appeal ng Ripple na maaari pong maareglo sa isang paborableng kasunduan. Kung matatanggap po ng SEC ang mga mungkahi ng Ripple, mas magiging maayos po ang regulasyon sa crypto sa US at maaaring magkaroon po ito ng positibong epekto sa global crypto market. Maaari po nitong itakda ang isang precedent o modelo
kung paano po dapat i-regulate ang crypto sa ibang bansa, kabilang na po ang Pilipinas. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Maring hindi tayo direktang apektado ng regulasyon ng SEC sa US, ngunit may malaking epekto po ito sa global market. Kaya meron pong ilang mga bagay na dapat po nating isaalang-alang dito. Una, kung susundin po ng SEC ang mungkahi ng Ripple, maaring magsilbi po itong inspirasyon para sa ibang mga bansa. Kasama na po tayo dyan dito sa Pilipinas upang magkaroon ng mas malinaw at patas na crypto regulation. Mas maraming investors ang maiingganyong pumasok sa crypto kung magiging malinaw at predictable ang mga regulasyon. Pangalawa, ang regulatory clarity ay maaari pong magdulot ng mas matatag at tiwalang market sa crypto. Kapag alam ng mga investors at traders kung ano ang mga patakaran, mas nagiging handa po silang mag-invest na maaring magdulot ng paglago sa crypto industry. Pangatlo, kung mananalo ang Ripple sa kanilang laban kontra sa SEC, maaari pong tumaas ang tiwala ng mga investors kay XRP at iba pang mga crypto projects na naapektuhan ng hindi malinaw na regulasyon. Posibleng makita po natin ang mas magandang presyo ni XRP sa market na isang oportunidad para sa mga may hawak nito or nag-hold nito. Sa kabuuan, ang mungkahing solusyon ng Ripple sa SEC ay isang hakbang patungo sa mas malinaw at patas na regulasyon sa crypto industry. Kung tatanggapin po ito ng SEC, maaari po nitong alisin ang kalituhan na matagal nang bumabalot sa crypto market. Para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, ito po ay maaaring magdulot ng mas tiwala at maayos na market sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.